schedule. Kasi pipiliin ng mga nasa taas yung wala silang weekend kasi family day. So, nag-worry ako. Kasi kapag nagkaroon ako ng pasok ng Sabado, hindi, ng Linggo, mawawalan ako ng time sa aking junior year. Kasi tulog ko yun sa hapon. Kahit may pasok ako sa gabi, hindi kasi matuturuan. Pwede rin pagod na ako sa Saturday ng morning, baka hindi na, ay Saturday shift, baka hindi ako makapagsimba pag kinabukasan kasi antok-antok sa worship. So para sa akin, concerning yun na magbabago yung schedule ko. Yun, una nalungkot lang ako, tapos nung October po kasi yung in-announce. Tapos, sinasarili ko lang, hindi ko pa nasi-share kala mama na gano'n yung iniisip ko, nag-worry ako sa gano'n. Tapos, isang araw lang sa biyahe, naalala ko yung sinabi ng Panginoon na ano yung, I have plans to prosper you, not to harm you. Sabi niya, may plano siya na hindi makakasama, makakabuti. So, inisip ko na lang, siguro, pag nagpalit yung schedule ko, kung di ko man kayanin, siguro magpapalit ako ng trabaho, baka mas the best na plano ng Panginoon. Yes. Kasi mas baka, yun, di pa ako trabaho, mas okay, gano'n. Ayun na lang iniisip ko para hindi ako masyadong ma-stress. Pero December na ngayon, tapos in-announce ng PN namin na hindi pa okay sa management, in process pa lang pinapasa pa. So, baka i-take pa ulit ng another year para masakot ko para yung schedule reading. Siyempre, papasalamat ako sa Panginoon kasi alam ko kumikilo siya. Kasi alam niya na ito anak, gusto ko tayo makasama sa ministry, gusto ko maalagaan pa yung junior, yung iniisip ko, kaya siguro binigay pa rin ng Panginoon na hindi magbago yung schedule ko. Hanggang ngayon, weekends off pa rin ako. Siguro sa iba maliit na bagay, pero sa akin napakalaking bagay. Kasi ayokong pumili sa trabaho o sa Panginoon. Kasi napaka-lino naman ang sagot na lagi natin dapat unahin yung Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nakikita ko na kumikilos siya sa buhay ko araw-araw. Sa lahat ng problema man, masaya man, or malungkot, nandyan siya, nakaagapay, lagi na